Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. So, inaanyayahan po kayo. Sana po dito po tayo sa loob para mas marinig po ninyo ng mas malinaw yung ating mensahe kasi po wala po tayong mic. At ang kagandahan po dito, sabi nga sa Matthew, merong dalawa o tatlong nagkakatipon-tipon sa pangalan ng Panginoon, nandun yung kanyang presensya. So, ibig sabihin, kung mas marami tayo, for sure, at sigurado tayo, yung kanyang presensya nasa tabi natin. Tama po ba? Amen po, no? Ayan, so sige po, tayo muna po ay manalangin. Hilingin natin ang patnubay ng Diyos at ang kanyang banal na santong espiritu na buksan yung ating puso at kaisipan sa pakikinig ng kanyang salita. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat Panginoon sa gabing ito. At kami ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak Panginoon. Kasama po Panginoon ang mga tao na hinipo po ninyo na nagbigay ng panahon at oras at nagbigay ng kanilang desire Panginoon na makilala ka, maunawaan ka at higit sila at tumanggap ng biyaya ng iyong salita, ang pagkain spiritual na hinahanda mo sa amin. Pagkat sabi mo sa iyong salita na hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng aming Diyos. Ang Ama, sa oras na ito, sa aming pag-aaral, kayo Panginoon na magpaunawa sa tulong ng banal na satong Espiritu, kayo po ang magturo, pagkat sa ganang akin wala po akong kakayahang magtagumpay at maipaliwanag ang iyong mensahe kundi sa pamamagitan mo lamang sa tulong ng iyong kapangyarihan. Aming Ama, sa oras na ito, ang kadakilaan mo ang mahayag sa aming pakikinig. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. So, pag-aaralan po natin ngayon is sa aklat po ng John, chapter 3, verse 1 to 8. So, yung aklat po ng John ay sinulat po ni John the Beloved. Ito po yung apostol ni Jesus Christ. So, doon po sa John chapter 1, ang sabi po dito, may isang pariseyong nangangalang Nicodemo, pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi ay pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, yung rabbi po, ibig sabihin po niyan ay guro. No? Sabi niya, Rabbi, nalalaman po namin na kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. So, ang nangyari po dito, si Nicodemo po ay isang pare, punong pari at tagapagturo ng salita ng Diyos nung panahon po nila Jesus Christ. Ngayon naramdaman niya na si Jesus Christ is ito na ata yung Mesiyas na inaantay namin. Gusto niyang makasigurado. So ang ginawa niya, pinuntahan niya si Jesus Christ doon sa kanyang tinutulugan gabi. At alam ni Jesus Christ na darating siya, kaya inantay siya ni Jesus Christ. Bakit po gabi? Kasi kailangan walang makakita kay Nicodemus kasi baka siya ay makompromiso. No? So, yun po ang nangyari. Kaya sumagot si Jesus, sabi niya, tandaan mo, sinasabi kong ito, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi siya makakita, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, kung kayo si Nicodemo, malamang magagaya kayo sa kanya, magtataka kayo. Ano po? Kaya sabi po dito, paano ipapanganak muli ang isang tao, matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Kasi kung ako o yung ibang tao, paano kung wala na yung magulang? Paano nga naman papasok? Tama? Pero piniliwanag ulit ni Jesus. Sabi ni Jesus, ito, sagot ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman. Yung ipinanganak daw sa laman is which yung natural and physical birth. Okay? Sa laman ay sa laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang maipanganak muli. So, ibig sabihin, kailangan palang maipanganak ang lahat muli. Tama? Kaya, nakakagulo, ano? Kung halimbawa, first time mo maririnig to, bakit mo kailangang ipanganak muli? Ito ba yung ibig sabihin sa English is born again? Tama? Ayan, sabi mo, ipanganak muli. Umiihip ang hangin saan nito ninanais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Alam niyo po, nagsalita dito si Jesus, sabi niya, kayong mga tao, may karunungan naman kayo may kaalaman kayo at meron kayong ibinigay na talino ang Diyos. Whoop, whoop. Ayan, wala na ba? Ayan. So, ayan, alam nyo, binigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Kumbaga sabi ni Jesus dito, nalalaman nyo nga
kung ang hangin, kung saan umiihip, tama? Kahit hindi natin nakikita. At nalalaman mo kung saan ito nanggagaling at saan ito pupunta. Ibig sabihin, may talino ang tao para mag-isip ng isang kaparaanan o isang sitwasyon para makapagdesisyon ang tao kung ano ang tama at mabuti. Tama po ba? Amen po ba? Yan. So yun ang sinasabi dito ni Jesus. Ikaw Nicodemo. 'Di ba? Tagapagturo ka ng salita ng Diyos. Pero bakit hindi mo nauunawaan? Parang ganoon yung nasa isip ni Jesus. Nalalaman ninyo ang hangin, kung saan pumupunta, saan tutungo. Pero bakit ganon? No, ganon din ang espiritu, ang pinanak sa espiritu. Nagkakaroon ng karunungan. Ito po ang sabi niya dito. Sumagot si Jesus, sabi niya, guro ka pa naman ng Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Pakatandaan mo ang sinasabi namin, nalalaman namin, sabi ni Jesus. Siyempre, sino pa? Ang Diyos Ama. Nalalaman namin at ang pinatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit, hindi ninyo tinatanggap ang pinatotohanan namin. Hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi tungkol sa mga bagay doon sa langit? Sabi dito, walang sino mang aakyat sa langit kundi yung bumaba mula sa langit at ang anak ng tao. Purihin ang salita ng Diyos. Ayan po. So ang pag-aaralan po natin, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay yung tinatawag na Nicodemos. Si title po si Nicodemos. So maganda po yan. Meron pong tatatak sa inyong isip na isang pangalan sa Biblia, kilalang tao sa panahon ni Jesus at siya po ay isang punong pari. So hindi po lahat ng mga Pariseo sa panahon ni Jesus ayaw kay Jesus. Meron pong may mga gusto kay Jesus. Pero hindi sila pwedeng magpakita na gusto nila si Jesus kasi pati sila ay natatakot na maparusahan, mapatay, mapatalsik. Kasi yung karanyaan at kapangyarihan na meron sila, 'di ba? Yun lang yung pwede nilang panghawakan sa lipunan. Okay? So ang ating pong tema is born again. Ayan. So kung magtataka po kayo, meron pong tinatawag na mga relihiyon na born again, which is hindi po siya talaga relihiyon. Okay? Ang relihiyon po natin ay Christianity. Christian. Bakit po? Kasi we follow Christ, we believe in Christ, and we, kinikilala natin si Jesus bilang Lord of Lords, King of Kings, at saka Son of God. Tama? Mesiyas, tagapagligtas. Okay? Ang tanong po ito, sabi po dito sa thesis, yung ating binasa, ano ba ang pagkaunawa ng isang tao sa salitang ipinanganak muli? Bakit ang isang Kristiyano ay dapat maranasan at maranasan ito sa kanyang buhay? Bakit daw kailangan maranasan ng isang tao na maipanganak muli? Ito yung mga bagay na alamin natin mamaya. No? Sabi pa dito, ano ba yung magaganap sa tao kapag siya ay ipinanganak muli sa espiritu at katotohanan? Ito ba yung pag nalasing ka na at nasa iyo ng espiritu ng alak, di ba? Parang ipinanganak na muli yung isang tao. Tama? Sino dito yung mga asawa ay lasinggero? O sino dito yung lasinggero? Di ba pag lasing ka, parang ipinanganak muli sa ibang pagkatao? Di ba? Di ba nag-i-English na? Dati hindi naman Englishero katulad ng lolo ko. Pag nag-i-English na, pag nalalasing, nag-i-English pero nagbumura. Di ba? Yung iba rin ganito. Napakabait pero pag naipanganak sa espiritu ng Hinebra, 'di ba? Tumatapang. 'Di ba? Pero meron kasing ibang paraan yung sinasabi na ipanganak muli, no? Sabi pa dito, ano yung resibo na maipapakita ng tao sa kanyang karanasan? Ayan. Ano bang karanasan meron yung mga taong tinatawag na born again? Ano ba yung resibo pwede nating makita? Ibig sabihin ng resibo, yung katibayan. Tama po ba? Ibig sabihin, ang isang ipinanganak muli o yung tinatawag na born again, meron pong resibong pinangahawakan yan. Tama po ba? Hindi po pwedeng ang resibo mo tuwing linggo lang nandoon sa loob ng simbahan. O kaya sa tuwing nasisiyahan ka o may problema ka, saan mo lang nararamdaman na born again pala ako, Lord. Sorry. Di ba? Ayan. Okay? So, sabi po dito sa ating pag-aaralan, ipiniliwanag ni Jesus na ang hinihingi ng Diyos sa tao ay eto. At may kinakailangan ding gawin ang tao para sa Diyos. At may pagpapala ang tao na ibibigay ang Diyos. Okay? Number 1. Yan, kala ko kasi meron dito. Wala. Number 1, ito po. Sabi dito, yung tinatawag na ipanganak muli, sabi dito, it's a given as a command.
ibinigay daw ito ni Jesus bilang command. Okay? Utos. Kasi sabi dun sa chapter 3, sumagot si Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo po ay binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan na magdesisyon para sa ating kinabukasan. Naintindihan? Kasi minsan, na maraming mga tao, pag nakakapakinig ng salita ng Diyos, nakakapakinig ng mensahe ng Diyos, pumapasok dito, lumalabas dito, at hindi po nadadigest ng maayos. Para kang isang tao na uminom ng multivitamins, pero hindi nag-function yung vitamins sa katawan. Tama mo ba? Kailangan mararanasan natin yung bawat salitang naririnig natin sa Diyos. Bakit po? Kasi sa command po, malalaman natin na may instruction ng Diyos. Una, kailangan nating mag-sisi. Amen? Hindi na ipapanganak ang tao sa espiritu, sa tubig at sa espiritu, yung sinasabi ni Jesus, pag hindi nagsisisi. Bakit? Sabi ng Acts, magsisi ka at ikaw magpagsisi at ikaw ay magpabautismo. Tama ba? Believe first and be baptized and you will be forgiven. Sabi nga, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Tama po ba? So, ibig sabihin, pinapakita dito ng Panginoon na totoo ang pagiging born again in spirit. Bakit? Ang isang tao na gusto ng pagbabago, ng gusto ng kapatawaran, gusto ng makalaya sa kasalanan at gusto ng kaligtasan, ang tanging susi ay pagsisisi. Bakit? Pag ang isang tao nagsisi, metanoia. Pagdating po yan sa salitang Grego. Ang ibig sabihin po ng metanoia, change of action, change of mind, change of heart. So, ibig sabihin, halimbawa po, kunwari may asawa ka na. Sabi ng asawa mo, halika ka rito. Binugbog. Tapos mamaya, lalayas na siya. Tapos sasabihin ng asawa, sorry, patawad, magsisisi na ako, hindi ko na talaga gagawin. After 1 week, binugbog na naman. Magsisisi. Yung po ba yung pagsisisi, yung paulit-ulit? Hindi po. Ang pagsisisi, change. Ibig sabihin, kung minsan binugbog, habang buhay niyakap, minahal, ginalang, nirespeto, at pinaglingkuran. Tama po ba? Yan. Kaya kailangan natin, command, ay malalaman natin doon sa tinatawag na kailangan nating maipanganak muli ay may command. At ang command ay pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pagkilala sa Diyos at kay Kristo. Napakahalaga po na kilalanin natin si Jesus Christ bilang isang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Bakit? John 14:6. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa pamamagitan lang ng Panginoon. Amen? Kaya hindi pwedeng sa Diyos ka didiretso, Lord, sa Ama. Hindi. Sabi ng Ama, itong anak ko ang dahilan ng inyong kaligtasan. Amen? Yan, kaya kung makikita natin, it's a command. Malalaman natin, no? Merong command. Number 2, sabi dito, it is needed as a demand. So, ito daw ay talagang demand. Bukod sa command, kinakailangan. Bakit? Kasi kung hindi mo gagawin ito, automatic maimpyerno ka. At kung nabubuhay ka sa mundong ito, automatic mahihirapan ka magbago. Kaya ng tao magbago, isang araw, 2 araw, 1 linggo, pinakamahaba isang taon, pero mahihirapan ka. Wala kang source of tools para paglabanan yung pagbabago mo, para panghawakan yung pagbabago mo, at higit sa lahat, kapangyarihan para baguhin ang sarili mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Tama po ba? Wala pong mangyayari sa isang tao kung hindi po siya susunod. Kumbaga, makikita natin, ang Diyos nagbigay ng option, binigyan kanya ng kapangyarihan para magdesisyon, pero yung decision mo kailangan yung in demand. Bakit? Kasi pag hindi in demand, may kalalagyan tayo. Amen? Ayan, sabi dito, huwag kang magtaka sa sinasabi ko, kayong lahat ay kailangang maipanganak muli. Verse 7 po, nung binasa natin. Ayan po. Verse 7. Nasaan na yung 7? Ito. Ayan. Verse 7. Huwag kayong magtaka.
Sabi niya, sa sinasabi ko sa inyo, kayong lahat ay kinakailangang maipanganak muli. Yan. So, kailangan daw nating ma-born again sa tubig at espiritu. Mamaya po maunawaan natin yan. Ano po? Sabi ba dito? Sa demand, natutuhan natin na dapat nating igalang ang Diyos. Tama? Dapat nating matutunan at kilalanin yung soberanya ng Diyos. Tama po ba? Kasi may mga tao na gustong lumapit sa Diyos pero hindi kinikilala yung soberanya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang katangian at yung kanyang pagiging Diyos. Mas marami pong mga tao lumalapit dahil gusto nila yung easy way. Amen? Easy way sa paglapit sa Diyos. Gusto ko, Lord, minsan ang pagkapanginoon ni Jesus sa kanyang buhay, hindi buong aspeto ng buhay. Lord, sa pagsisimba ko, ikaw ang Panginoon ko, pero sa pagsasaya ko, hindi ikaw. Okay? Lord, sa buong buhay ko, mahal kita pero mas mahal ko yung mga gusto ko sa buhay. Ayan. May mga ganun tao. Kaya minsan, ang tagal po nung kanilang pagbabago sa buhay. Kasi hindi nila talaga totoong isinuko, kinilala, at tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Sabi dito, kailangan mong sabihin o sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo po ba bakit sinabi sa Exodus na huwag kayong gagawa ng larawan, no, ng tao o kaya nung nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim para sambahin. Ayaw ng Diyos nang meron siyang representation na ginawa ng tao. Kasi hindi niya kailangan ng representation. Ang Diyos ay makapangyarihan, kumikilos sa buhay ng tao. Amen? Ang kailangan mo lang maniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita, sabi ni Paul. At yun ang pananampalataya. Tama po ba? Kasi binigyan ng Diyos ng pagkakataon si Eva at Adan na makita, maranasan at makasama. Saan? Sa Garden of Eden. Pero dahil po sa kamalian, sa kasalanan at hindi pagsunod, natanggal po yung pribilehiyong yun. Kaya nagpapakita na lang ang Diyos doon sa pinaka-righteous. Katulad po ni Abraham. Sipin ninyo na pagkwentuhan. Diba? Kumain kasama niya. Amen? Sabi pa dito, kailangan mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Bukod sa pagsamba, kailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Pag nararamdaman ninyo sa puso nyo, nangungusap ang Diyos. Patungkol sa pagbabago, patungkol sa paglago, patungkol sa mga bagay na nais niyang gawin sa buhay nyo. Pumayag po kayo sa kagustuhan ng Diyos. Paano nyo malalaman na ito'y galing sa Diyos? Kapag ikaw ay may pananampalataya. Amen? Hindi nangungusap ang Diyos ng direkta kung walang pananampalataya. Bakit? Hindi ka tatanggap ng Espiritu Santo eh. Sabi sa Acts eh. Diba? Repent and be baptized. Sabi nyo, papatawarin ka at tatanggap ka ng Espiritu Santo. Yan. Pangatlo, kailangan mong sumampalataya upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang main reason ng Diyos, bakit siya mula sa kaharian, sa pinakamakapangyarihan trono ng Diyos, nagpakababa, bumaba sa lupa, para po abutin ng tao, hindi po sa easiest way, sa hardest way. Isipin mo, pagkababa pa lang, pobre agad, pinanganak sa simpleng pamilya. Sa sabsaban, pwede naman sa loob ng kwarto, pwede naman sa kumadrona, pero ang nagpaanak, tingin ko, yung asawa. Amen? Ang unang bisita, hayop, manok, kambing, tupa, tapos pastol. Pero pinakita ng Diyos yung kadakilaan niya. Bakit? Mula sa silangan, may 3 magi. May mga dalang ginto, mira, at saka insenso. Amen? Kaya kung makikita ninyo, kahit nagpapakababa ang Diyos, hindi pinapakita ng Diyos na siya ay, kinakalimutan ng Diyos Ama. Pero tayo po, mula sa kanyang kapangyarihan, nagpakababa, tayo nagmamataas. Madalas, hindi natin pinapansin ang gusto ng Diyos. Kahit nangungusap na ang Diyos direkta sa mga puso natin, Lord, mas gusto ko yung nararamdaman ko. Kaya sabi ng Bible, ang puso deceiving. Kaya nga sabi ng Diyos, alam niyo po ba bakit ang utak, dinisenyo ng Diyos, mas mataas sa puso? Ha? Alam niyo po? Kasi bago maramdaman ang emosyon mo, dapat magpa-process sa isip mo yung gagawin mo. Kasi pag hindi mo nakokontrol ang emosyon mo, kunwari, nakagat ka ng langgam, susuntukin mo agad yung katabi, aray! Sakit eh. Diba? In-apply mo agad yung nararamdaman ng emotion, which is deceiving. Kailangan mas nauuna. Sabi niya nga, 'di ba, ang ulo ng tao, ang pastor, ang ulo ng pastor ay ang simbahan si Jesus. So sa tao din po, bago ang puso, dapat ang isip.
Kasi ang isip ang kayang mag-control ng ating emosyon. Ipagkakaloob lang natin yung damdamin natin sa ating isip. Kaya kailangan marunong tayong mag-assess ng mga bagay ng mainam at mabuti at mali. Kaya nga sabi ni Jesus, nalalaman ninyo kung saan dumadaan ang hangin, saan pumupunta to, sa pakiramdam lang. Ibig sabihin, may talino ang tao. At ang talino ng tao dapat gamitin natin sa pagdedesisyon ng tama sa buhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So dito makikita natin buhay na walang hanggan. Pumunta si Jesus sa lupa, namatay sa pinakamahirap na paraan para ang tao ay mabuhay ng walang hanggan sa pamamagitan ng pagsisisi, pagtalikod at pagsunod kay Jesus Christ. Amen? Ikatlo po, ito po. It's a choice to respond. Kayo po mga kapatid. It's a choice to respond. Ang Panginoon po nangungusap sa atin ngayon sa buhay ng bawat isa. Marahil matagal nang nangungusap ang Diyos sa inyo. Katulad ko, maraming beses nang nangusap ang Diyos, hindi ko pinapansin. Pero marami akong struggle sa buhay na halos hindi ko maipaliwanag kung paano ko tinulungan at niligtas ng Diyos. Pero one time, dumating na lang sa aking puso, sa aking kaisipan, na ako'y mag-isa. Doon ko na-realize na ang Diyos, pinapaunawa sa akin yung mga nangyari sa buhay ko. At ipinakilala niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkilos niya mula nung ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Ganon din po sa inyo. Hindi po pwedeng magkamali ang Diyos sa pagtawag sa inyo at hindi pwedeng hindi kayo kilala ng Diyos kasi siya ang lumikha sa inyo. Tama po ba? Walang ibang pwedeng umayos ng buhay nyo kung hindi yung creator natin. Hindi mo kayang, yung robot po ba kaya niyang ayusin yung sarili niya pag wala na siyang baterya? Hindi po. Amen? Pwede ba i-charge nung kanyang cellphone, yung sarili niya? Hindi po. Kailangan yung gumagamit ng cellphone, yung nagko-control sa cellphone. Kaya sa buhay po natin, walang ibang pwedeng kumontrol sa buhay natin patungo sa kabanalan, sa kabutihan, sa katagumpayan, sa pagbabago hanggang sa buhay na walang hanggan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen po ba? Tandaan po ninyo, kung kayo may struggle ngayon, baka nais lang ng Diyos na maunawaan nyo yung struggle na yun, kailangan yung isuko sa Panginoon. Amen? Yan, sabi po dito, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang Diyos. Dito, binigyan ng choices si Nicodemo, pero sinabi ni Jesus, yung hindi sumasampalataya, hinatulan na yan. So parang wala kang choice. Isipin nyo, napakaganda ng ginawa ng Diyos. Binigyan ka ng choice magdesisyon, pero hindi ka niya binigyan ng magandang option. Bakit? It means, ibig sabihin, magandang option ang ibinigay. Hindi ka niya binigyan ng isa pang option para mapariwara. Binigyan ka niya ng nag-iisang option para mapaayos, mapabuti at maligtas. Ang sabi niya, ang hindi sumasampalataya ay mapaparusahan na. Hinatulan na. Kumbaga, dinerecha na ng Diyos ni Nicodemo. Kaya wala ka na pwedeng gawing choices kung hindi yung mapabuti. Tama? Kasi yun lang nais ng Diyos sa buhay natin. Mapabuti po tayo. Magtagumpay tayo, lalo na kayo mga kabataan. May mga pangarap kayo sa buhay. Gusto niya makamit ninyo ang tagumpay, ang magandang buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Kasi marami namang taong nagtatagumpay sa buhay. Pero ganun-ganun ang buhay. Amen? Minsan hindi nagtatagal. Kung nagtatagal nun, habang buhay siyang nahihirapan sa dami ng bigat, dami ng problema, daming kompromiso. Amen? Mas maganda yung malaya ka. Yung kahit na anong bagay pwede mong sabihin, lalo na ang kabutihan at ang pananampalataya, yung walang pipigil sa'yo. Amen? Yung may kapangyarihan kang isigaw kung sino si Kristo. Bakit? Dapat hindi mo siya kaikahiya. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10, yung ikahihiya ko siya sa harap ng Ama. Amen? Yan. Sabi dito, a wise choice to respond. Tanggapin natin yung kaligtasan na ino-offer ng Diyos. Magbunga tayo ng mabuti sa pamamagitan ng pagsunod at pananampalataya. Magkaroon ka ng purpose sa buhay. Tandaan ninyo, ang purpose sa buhay na nagmumula sa Diyos ang nagpapahaba ng buhay. No? Katulad ni Haring Hezekiah. Amen? Si Abraham. Bakit mahaba ang buhay nila? Kasi yung purpose sa buhay. Amen? Minsan may mga dahilan talaga ang Diyos kinukuha na niya. Bakit kinuha ng maaga si Enoch? Sa 400 years old pa lang. Ba't hindi siya magaya sa kila Methuselah na 961? Kay Adan na 930. Di ba? Yung mga purpose yan. Pero kung gusto mo magkaroon ka ng mahabang buhay dito,
Tingin mo ang purpose mo sa Panginoon. Amen? Mabuhay ka ng may kagalakan, kapayapaan at kabanalan. Maging instrumento ka ng Diyos para sa kaligtasan ng iba. Amen? Tandaan ninyo, ang pananampalataya hindi para sa inyo lamang yan. Ang pananampalatayang meron tayo ang nagbe-benefits niyan, yung nasa paligid natin, yung mahal natin sa buhay. Amen? Yan yung dahilan kung bakit sila pa ay nananatiling malakas kahit hindi sila sumasampalataya. Bakit kasama siya sa covering ng inyong pagpapala. Dahil sa panalangin ninyo, dahil sa habag ng Diyos sa inyo, nakakahabag din sila. Amen? Totoo ba yan, Pastor? Opo. Genesis chapter 18, nakipag-usap si Abraham kay Yahweh. Sabi niya, dakilang Diyos, kung meron po bang 50 doon sa Sodom at Gomorrah, gugunawin niyo po ba para doon sa righteous na yon? Sabi niya, hindi. 45. Sabi niya, alang-alang doon sa 45, hindi ko gugunawin. Habang 30 po, ay, hindi ko gugunawin kung may 30 doon. 20 hanggang 10. Sabi niya, kung may 10 righteous doon, hindi ko yun, gugunawin. Ibig sabihin, pwede tayo maging mediator katulad ni Abraham, pwede tayo maging intercessor para sa buhay ng iba. 'Di ba? Isipin mo, kakaawaan ng Diyos kung may 10 tao na matuwid dun sa Sodom at Gomorrah. Papatawarin niyo 'yon at hindi niya gugunawin. So ibig sabihin, sa mga buhay po ninyo na sumasampalataya at merong pag-ibig sa Panginoon, kayo po ay nagkakaroon ng kapangyarihan na mailigtas yung iba sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at sa pamamagitan ng panalangin nyo para sa kanila. Amen po ba? Kaya nyo magpagaling na may sakit. May mga sakit na hindi pinapagaling. Bakit? Kasi gustong ipakita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya mo na hindi mo kailangan ng kagalingan pero mabubuhay ka ng maluwalhati, may puno ng kapayapaan, masagana at higit sa lahat, malawak na pananampalataya. Amen? Diba sabi niya doon kay sa bulag, sino bang may kasalanan? Bakit ka pinanganak ng bulag? Walang may kasalanan. Pinakikita ng Diyos yung kanyang kadakilaan. Amen po ba? Ayan. Sabi po dito, sa ating pagtatapos, okay? John chapter 3 verse 8. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Yan. So may talino tayo, pero pag tayo ipinanganak na sa Espiritu, hindi natin malalaman kung saan tayo dadali ng Diyos. Pero ang alam natin, meron tayong tiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Ayan. Sabi po dito, ang pagkakaroon ng kamalayan sa ating isip at puso ang nagbibigay sa atin ng diwa na maunawaan ang kinakailangan ng isang tao para malaman ang kaligtasan katulad ni Nicodemo. Kailangan lang po nating unawain. Kailangan lang din natin kilalanin katulad ni Nicodemo. Kinilala niya si Jesus. Amen? Hindi niya tinakwil sa kanyang puso. Sa buhay po natin, kailangan din nating tanggapin at kilalanin si Jesus. Hindi binigyan ng pagkakataon na mahadlangan siya ng takot at alinlangan. Nilalapitan si Jesus. Ganon din po sa buhay po natin. Kung hindi nyo pa po nararanasan si Jesus Christ ng buong buo sa buhay nyo, huwag nyong hayaan na may humadlang sa paglapit niya sa Panginoon. Amen po ba? Minsan, ang hadlang po natin, katamaran. Yung mga ibang schedule. Di ba? Yung mga ibang schedule. Okay? Na meron tayo. Yung mga bagay na hindi importante para sa buhay natin. Pero pinahalaga natin. Pero yung salita ng Diyos na nagbibigay ng magandang buhay at buhay na walang hanggan. Minsan, iniisang tabi natin. Amen? Ayan. So, ang born again ay isang personal na experience ng isang tao sa Diyos. So, ang born again po pala, yung tipong naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, niyakap ka ng Diyos, at nagsisi ka ng lubos, at nag-decide ka na, Lord, mula ngayon, sa araw na ito, ikaw na ang masusunod sa buhay ko, hindi na yung gusto ko. Ibig sabihin nun, pag ang gusto ng Diyos, kabutihan. So lahat ng kasamaan na meron ka, siguradong tatalikuran. Amen? Minsan, Pastor, ganun ba kabilis yun? Hindi po. Mahirap paglabanan yung dating nakasanayan. Tama ba? Kaya nga po, nandyan ang Holy Spirit. Bubulong sa inyo. Yun nga lang, kailangan yung pakinggan yung Holy Spirit. Amen? Ito ay hindi samahan ng mga relihon, kundi ito ay samahan ng mga kaluluwang naranasan ang pagbabago at pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Amen? Kaya po, makikita po ninyo, ang isang taong nagsisi sa kasalanan at tinanggap si Kristo,
nagpapabautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig po ay isang significance ng ang paglubog mo ay kamatayan ng luma mong buhay at ang pag-ahon mo ay ang pag-ahon ng panibagong buhay. Amen? Hindi nakakaligtas yan, pero ito yung katapangan ng isang totoong mananampalataya na public declaration mo sa mga taong nakakita na ako'y sasamba at susunod at sasampalataya at kaya ako'y magpapabautismo. Yun po yung ibig sabihin nun. Obedience po yun. Okay? Pangatlo, ito ay naganap na sa sarili ng malayang pagpapasya sa tao, sa kanyang buhay, kung ikaw sinasaliksik mo pa si Lord. No? Ito yung tamang panahon para makatagpo mo siya sa gabing ito. Amen? Amen? Di ba? Malaki ang resibo at ang katibayan. Nasabi ko sa inyo, ang isang born again, may resibo po yan. Para pong resibong nakasabit sa isang tao, yan nakikita sa kanyang pananalita, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pagkilos, sa kanyang pag-iisip. Hindi man mabilis ang pagbabago ng isang tao, pero nakikita unti-unti sa kanyang buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dahil sa pagbabagong iyon, buhay at paglakad bilang isang mananampalataya ng Diyos ang makikita sa inyo. Magugulat kayo isang araw, lahat ng mga sanay kayo sa mali, tinatanggihan nyo na. Amen? Bakit? Ito kasi yung resibo ng ipinanganak muli. Ito po, may tanong po ako. Pwede nyo po, mamaya po, pwede po maging discussion. Unang tanong, naranasan mo na bang maborn again? Kung oo, anong resibo ng katibayan ang makikita sa'yo? Kung hindi pa, tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang isasagot mo sa paanyaya ng Diyos. Amen? Yan po yung tanong. So sa ating po pagtatapos, ito po. Si Nicodemo ay hindi naging malaya sa pagsunod kay Kristo dahil sa kanyang estado at posisyon sa lipunan. May hindrances po. Kaya hindi po siya ganong nakasunod. Pero may pananampalataya siya. Ikaw kapatid, anong estado sa lipunan para sabihin mong hindi ka malayang sumunod? Papatayin ka ba sa pananampalataya mo? Ihiwalayan ka ba ng asawa mo sa pananampalataya mo? Hindi ka ba bibigyan ng baon ng magulang mo dahil sa pananampalataya mo? Tingin ko wala naman pong ganun. Tama po ba mga kapatid? Yung panahon natin, walang matinding hadlang para sumampalataya. Kasi sa panahon nila Nicodemus, napakaraming hindrances. Kaya kapatid, napaka ganda ng estado ng pananampalataya ng tao ngayon. Bakit? Wala pong papatay at magpipigil sa'yo. Ang kailangan mo lang magdesisyon na tanggapin ng Panginoon. Amen po ba? Ayan. So sabi nga po dito, you must be born again. Palakpakan natin ng Panginoon. Ito, Pastor. Ito, palakpakan natin na to ay siyempre hindi sapat yung, sabi ko nga, ang objective natin sa ganitong ano ay hindi lang ma-inform tayo, kundi ma-transform ang ating isipan, ang ating puso. Hindi po religion ng born again, by the way. Born again is it is not another form of religion. It is a personal relationship with Jesus Christ. It is a prerequisite for you to go to heaven. Sino may gustong mapunta ng langit? Siyempre lahat tayo, walang naghahangad na hindi gusto mo impyerno. Kung impyerno gusto, huwag ka nang pumunta rito. Di ba? Gusto na pumunta ng langit. So, ngayong gabi ho ay siguro magkaroon, pero before we group into different level, nanalangin po tayo. At malinaw po yung mensahe kanina, no? Na si Nicodemo, na isang pare, na may katungkulan sa lipunan. Actually, tama yung sabi ni Pastor, bakit siya gabi pumunta? Kasi kung araw siya pupunta, ano sasabihin ng mga kasama ko sa relihiyon ko? No? At bakit din po gabi? Hindi na makakapa si Jesus. Busy sa araw yon. Pero ang point po dito mga kapatid, sa bibig mismo ng galing ng Panginoon, na ang susi para mapunta ng langit ay hindi yung pagsisimba. Hindi rin yung bautismo. Hindi yung pagtulong sa mga mahihirap. Bagamat maganda yon, yung po ay produkto ng kaintim na pananampalataya. Kasi pag ang dahilan ng sasabihin mong kaligtasan, pupunta ako na kasi mabait ako, hindi ikaw na. Di ba yung maraming pera nagdo-donate sa simbahan ng kung ano nung malalaking mga item, di ba? Di sila lang maliligtas. Kung yun, paano naman yung walang kakayanan mag-donate ng mga bagay-bagay, di hindi na sila maliligtas. Hindi ko kasi yun ang paraan ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay taimtim na pananampalataya. Sabi ng Biblia, ito'y biyaya ng Diyos, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, ito'y biyaya ng Diyos. Kung say biyaya, sa English po, unmerited favor. You don't deserve anything good from God because all of us are
sinners. So we need Jesus Christ. So ngayon po, pwede tayong yumukon lahat. Alam ko napakalinaw po nito. No? Habang lahat na kayo po nananalangin, gusto ko lang pong gumana po inyong isipan sa oras. Ang Panginoon Kristo, nung siya po ay nakabayubay sa krus, may kasama siya. I'm sure you know the story. Po. Dinadramatize siya pag dumarating ang mahal na araw. At ito ay dalawang makasalanan, dalawang tulisan, na kaya ho sila napako sa kursong panahon po na sila ay makasalanan. Kaya ang tanong, Pastor, bakit si Lord kasama ng napako? Kasi nga po, pinako siya dahil sa ating kasalanan. Pero wala siyang kasalanan. Bait si Lord, wala siyang kasalanan. Ngayon, nung dumating po yung moment na mamamatay na po sila, ang sabi nung isa, iligtas mo yung sarili mo, pati na kami. I'm sure you know the story, no? Iligtas mo yung sarili mo, pati na kami. So, ang ini-expect niyang kaligtasan po ay physical. Baka wala sa krus, baka baba at umuwi na. Pero ang sabi ho nung isa, hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Siya ay nahatulang kasama natin gayong wala naman siyang kasalanan. Alala mo yung kwento niya? At ito po sabi niya bago sa malagutan ng hininga, Panginoon, alalahanin mo naman ako kapag naghari ka na. So, pinilala niyang hari yung katabi niya. Kaya nakalagay po King Rin, di ba? Sabihin, King of the Jews. Sumagot ang Panginoon dahil buhay pa rin po ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, sasama kita sa paraiso. Today, you will be with me in paradise. That paradise is heaven. Mga kapatid, habang lahat na kayo po nananalangin. Siguro, philosophically, logically, pwede mong isipin ngayon, buhay pa ako, paano ko malalaman? Sa langit ako pupunta. Maliban siguro kung mamatay ako. Well, physically, logically, philosophically, tama ka. But biblically speaking, mali ka. Dahil ang tunay na pananampalataya na pinag-aralan po natin, para siyang hangin na hindi mo nakikita. It is something you do not see. And yet, you believe in God. Do you believe in God? If you believe in God, no, there is God. Merong Diyos na namatay sa Kalbaryo. Sumunod ka sa panalangin po ito. Wala pong sapilitan to, if you truly believe that Jesus Christ is the only way, the truth, and the life, ano po, sabi yung daan at katotohanan. Say this prayer, repeat this prayer after me. Sumunod po ko sa isang taimtim na panalangin. With all your heart, no coercion. It is your personal decision with the Lord. God knows your heart. Repeat, ulitin niyo po yung panalangin ito. Panginoong Jesus, sa gabing ito, buong pagkapakumbaba, walang pag-aalinlangan, ang aking buhay, ang aking puso, ang lahat ng aking nakaraan, Panginoon. O Diyos, patawarin niyo po ako. Pinagsisihan ko po ang lahat ng kasalanan ko, Panginoon. Pagmula sa gabing ito, pumasok ka sa puso ko bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. O Diyos, patawarin mo ko sa aking nakaraan, sa lahat ng aking mga kalungkutan sa buhay. Tulungan mo rin ako magpatawad, Panginoon, bagamat mahirap ito. Subalit, pinatawad mo ako, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Lord, I believe with all my heart that Jesus is Lord over my life as my personal Lord and Savior. Baguhin mo ang buhay ko, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, sabi mo sa iyong salita, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, write my name into the book of life. Panginoon, sulat mo sa aklat ng buhay ang pangalan ko. I believe, Lord, that someday when I die, I will be in heaven according to your promise. This is my sincere prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, bago tayo habang inahanda yung ating food,